may ipopost pa ako na content para sa Manila Dreams. Tayo na. Copyright ba to? Magandang tugtog yun. Sabi ng Alamat official na ano daw yung kwentong ano nyo, Manila ba yun? Kasi kung ako yung tatanong mo ng kwentong Manila Dreams ko, ay Manila, pangit man pakinggan eh. Huwag na lang. Siguro ano ba? May iba na ginajudge ako as Bisaya, ganun. Yun yung ano, una. Pangalawa, na-realize ko ang hirap pala dito sa mahirap pala dito sa Manila ba? Mahirap pala dito sa Manila kasi ang dami tao. Tapos medyo alam mo yun, parang lahat ng tao ay busy. Hindi naman busy, parang alam mo yung ngarag, daming gagaw, umaga pa lang, dami ng ganap, alam mo yun, parang mamadali. Yun yung unang tingin ko sa Manila dati. Siyempre nung pumunta ako ng Manila dati, bata pa ako, siyempre wala pa akong muwang nun ano pang alam ko dun. So ngayon na bumalik ako, na-realize yun yung mga realization ko in life. Sarili lang pa. Yun. Kasi kung probinsya kasi hindi masyadong diba, rush yung mga tao. Yun lang. Kayo ba? Nahirapan ka siguro mag-adjust. Hindi naman, sakto lang. Kasi the point na parehas lamang tayo Pilipino eh. Diba? Knocks yung accent. What do you mean? Do I have an accent like you know what guys, I'm good on writing English words or sentence, but in actual I don't know how to speak tama ba? Mali. Hindi, magaling maano ako sa English pag type, pero pag magsasalita hindi ako marunong. May ganun ba kayo? Ako kasi ganun ako, hindi ako marunong. Gusto ko talaga mag-rap ka tapos Bisaya. You want me to rap in my own language? Sure, why not? What kind of rap is that? Galing mo. Hindi naman. Anong magaling? Asang magaling ba yun? Hindi, kung kasi, lahat naman kasi yun na, para sa akin, lahat ng bagay ay natututunan. Diba? Lalo na pag may goal ka and gusto mo yung abutin yung mga pangarap mo. Lalo na ako, kasi kung ako kasi tatanungin mo, syempre ako kahit ngayon feeling ko pa rin dayo lang ako dito sa Manila, yun pa rin ang feeling ko. So ang palagi kong iniisip, ayokong mag-fail. Pangit man siya, pero alam mo yun, kasi pag inisip mo palagi na ayaw mag-fail, may stress ka lang eh. Anong tawag dyan?
Kalimutan kong term. Lutang kasi ako yun. Basta, yun na yun. Pag iniisip mo lagi na hindi ako mag-fail, lagi dapat ako success. Mapipressure ka, gano'n. Para gawin yung mga bagay na yun. So, yun pa rin lang iniisip ko. Kasi, pag iniisip ko na once na nag-fail ako dito, babalik ako sa lahat. Kung ano man yung saan ako galing, gano'n. Yun lagi kong iniisip dati. I mean, ngayon meron pa rin kahit paano kasi hindi naman ako trust talaga sa sarili ko masyado. I mean, siguro mga 80% lang, gano'n. Yun. So, iisip ko lagi, pag nag-fail ako, babalik ako sa mga bagay na kung saan ako. Siyempre, lahat naman siguro tayo ayaw natin ng pababa, di ba? Lagi lang tayo paangat. Ewan. Di ba? Kaya, madali kasi magsabi na, tiwala. Siyempre naman, nagtitiwala ako sa sarili ko. Of course, di ba? Pero yung lahat, kasi para sa akin, hindi siya balance talaga lahat. Like, siguro mga 80% lang. Baga, kung sa talent pa yan, as performer, ako, para sa akin, ang ingay ng motor, ano ba yun? Para sa akin, as okay na hindi lahat ng skills or talents hindi totally 100% meron ako. I mean, perfect. Wait lang, wala yung laptop. Yun. Okay, papunta na yung food ko. I mean, yung talent, gusto ko lahat meron ako sa talent or skills. Kahit hindi siya 100%, okay lang sa akin. At least meron akong alam. Ano yun, ganun na lang. Yun. Baga, kahit paano, marunong ako kumanta, marunong ako sumayaw, marunong ka mag-rap, music, marunong ka. Sa instruments naman, yun, marunong ka ng guitar, drums, keyboard. So, kahit sa akin, okay yun na meron ako nun lahat. Kahit hindi siya 100% na perfect, dapat goods ka dito sa lahat ng bagay. Kasi wala namang ganun, wala namang perfect. Diba? Kahit okay lang mga 75%, no? Ay, mga 75, di ba? Pasang-awa. At least meron ka lahat na nun. Diba? Kahit sa sabak, alam mo yun yung mga bagay na yun. Tama? So, yun yung mindset ko. Nandito ka sa Manila. So, kasi nung dating ko dito, wala masyadong kalam-alam. So, alam naman mag-stick pa tayo dun. Paano tayo makipagsabayan sa mga Tagalog? Diba? Kasi lagi mo isipin, kung magaling ka, may mas magaling pa sa'yo. Diba? Saka hindi lang ikaw yung tao dito sa mundo. Diba? Yun. Marami ding magaling dyan. So, kailangan mong galingan. Hindi naman kukumpara, pero dapat nandun ka rin sa level na yun. Alam mo yun? So, yun, inaral ko lahat ng mga bagay na dancing, kahit singing na, hindi mo naman kumante. Papatsi-patsi lang. Dati wala. Ngayon, papatsi-patsi lang talaga. Alam mo yun, mga ganun bagay. Rap sa akin given na kasi nag-rap ako before. Pero, ang ginawa ko, improve ko na lang. Wait lang, teka lang yung order ko kasi. Teka lang dyan. Yun. Nasaan na ba ako? Sa aking kwento. Paano ba to? Ba't naglumiit yung comment section? Yun lang. Ano food mo? Ako high protein.
Diba? Sabi nung nag-deliver, okay po. High protein na yung favorite ko yun eh. Siyempre para mag-muscle tayo. Paano mo nilalabanan yung fatigue? Actually, nagkasakit ako dati nung Kasma na era. Every rehearsal namin, putlang-putla ako. Violet, di ba putla? Yung mukha ko, putla. Tapos, yung lips ko, violet. Tapos, nung time na yun, di ako niwala na magpa-check daw. Pa-check, okay lang ako. Hanggang sa, wala. Subuko yung tawan ko. Nagpa-check ako. So, yun. Kasi hindi ako kumakain nung time na yun. Kasi, nung pumasok ako sa alamat, malaki kasi ako eh. I mean, malaman. Yun. Kaya nag-diet ako. Nagpa-fasting ako. Ang tagal. Warrior fasting ata tawag dun eh. Mga ganun. So, huwag yung gayahin yun kasi masama. Ano daw mapagsasabi nyo? Paano ba to? Ba't di ko makita yung mga Hindi napipindot. Yun lang. Ano pa bang mga gusto nyong malaman sa pagpunta ko ng Manila para to pa rin ang aking Manila dreams? Para ding baga parang nag-abroad ka rin Yun ang feeling ko para sa akin as probinsyano, para ka rin nag-abroad punta ka ng Manila. How did you adjust ba? Adjusting to their adjustment. First commute memory. Paano ba? Kasi nung pumunta ako ng Manila, ganito kasi alam nyo na ata ito yun, tulitin pa ba na? Nung pumunta ako ng Manila, bago napunta ng Manila, nanalo ako ng lookalike as Jimin. So, alam nyo, ang batch ko ay K-Con10 ata. K-Con10. So, malaking ganap yun sa K-pop community dito sa Pilipinas. So, may friend ako na sabi, sali ka dito, lookalike. Kamukha mo si Jimin. Paano? Diba? Tapos, ayun, na-convince niya ako. Sabi ko, sige nga, try ako. Tapos hanggang sa, kinontak ko ng K-Com, sabi, na isa ako sa mga nanalo. Tapos, pinapunta ako dito. Yun nga, ang kaso, wala siyang cash prize. Sagot mo lahat yun. Baga exposure lang. Siyempre, ang lamang ng mga ibang nanalo ay taga dito sila sa Luzon. Tapos ako lang ata yung taga Davao taga probinsya malayo. So wala ako lumipad. Tapos nag-ipon ako noon, dami kong sideline noon Sideline ako noon. Hindi man nakakalam, nag-sideline ako dati. Tapos hanggang sa nakaipon ako, konti lang, alam nyo dati, nung pagpunta ko dito, lagi ko binibilang yung pera ko, araw-araw. Baga, isa-isahin ko lahat. Hindi siya malaki, kaya ako nga binibilang lumuwas ako. Every morning binibilang ko siya kung sakto ba ba to. Kasi ang plano ko nun, after ko Manila, uwi na ako. Ganun. Hanggang sa, alam mo yun, maraming ganap na BTS na ganap na kinukuha ako. Hanggang sa yun, stuck na ako. Yun yung story noon. Tapos di na ako nakauwi. Tapos friend ko si Derek sa Facebook. Kaya chinat niya ako. Sabi kong available ba sa may available daw sa alamat. Pwede daw ako. Sabi ko noon ayoko. Kasi may grupo. May grupo kasi ako noon sa K-Com. Tapos hanggang sa na-convince niya rin ako. Tapos nagpaalam mo sa kagrupo before.
Hanggang ngayon, nag-friend ko pa rin sila. Pupunta sila dito sa bahay. So yun, pumayag naman sila para sa ano, for my own future. Tapos yun lang. Tapos nag-alamat na ako. Isang gabi lang ako natulog doon, tapos kinumagahan, nag-training na ako. Lutang talaga ako ba? Diyan na sa baba yung ano ko. Yeah, bago ako nag-Manila, may dami akong cover group dati sa Davao. Pinakauna kong cover group ay Big Bang as GD Portray. Tapos napunta ako ng may isa pa, muntik na ako kasi muntik na ako kunin nung isa pang cover group doon na NCT 127 as portray ko, kalimutan ko na, basta yun. Tapos napunta ako sa BTS as Jimin Portray. So yun na. Hindi naman look alike yun. Ano yun? Portray kasi yun. Portray ka lang. Tapos, ang nakakatawa na ang hindi ko talaga makalimutan, ito, sobrang hiyang-hiya talaga ako nito. Tapos di ko rin maisip pa ito sumali. Kasi ako dami kong in-audition dati kahit saan na. Pero hindi ko makalimutan, tawag ng tanghalan talaga. Yun talaga yung pinakamulupit ko. Sipin mo yun, hindi mo ako kumanta, pero tawag ng tanghalan ako. Hindi ako nakuha Pero confident ako nun. Sali ako dyan. Kasi sa Davao pa lang, meron akong management So artist na ako dun. Diba? Bago pa ako mag-Manila. Yun. Kaya marami na akong alam na ganyan, audition, ganyan. Kasi yung mga management ko dati, marami ding management sa Davao ng mga artist Dun lang local lang. Tapos sila, may mga update yan sila palagi, may audition dito, sino gusto sali, ganyan. So sumali ako, gulat sila, tawag ng tanghalang ka. Kumanta ako, nag-rap ko lang, rap dun. Ang pinakauna kong kinanta dun, at di ko makalimutan yung Tadhana. Baduy ng ko dun, sintonado pa nga tao dun. Hindi ko lang maalala, hindi ko na alam yung sintonado Dati di ko na alam yung sharp and Ito yung isa. Sorry, lutang talaga ako Di ko alam yung mga wala sa tono. Yun. Una pa lang napagano na yung Hindi pala, yung isa napagano, yung isa nag-cellphone na agad Sabi ko, ay wala na to. Una pa lang word ko isa hindi inaasahan. Tapos wala na, cellphone na siya. Tinapos ko talaga hanggang after the first chorus. After nun, na-cringe ako kasi parang, ba't itong ginagawa ko? Bisunod na, di ko na inulit. Time to redeem yourself. Di na ako marunong kumanta. Confidence. Ganun talaga. Diba? Dati wala. Kaya ako, minado. Dati, feeling ko, alam ko yan. Dati. Pero ngayon, narealize ko, nga pala, ang galing ko dati. Kasi kahit alam ko naman sa sarili kung wala ako niyan. Pero, hindi yung talent nagdala sa akin yung confidence na, kaya ko yan.
Diba? Hindi rin siya trip-trip kasi wala talaga. Piglaanan ko siya ng araw talaga. Tapos nung ano ako, bago sa alamat po, abulati sumayaw. Kahit naman ako, aminado ako na okay, talaga naman nag-improve ako sa sayaw talaga kahit papaano. Kasi masasabi ko yun kasi finokus ko talaga yun eh. Baga tinutukan ko talaga yung ano na yun, yung skills na yun na parang kailangan may mabago. So ayun. Kaya kung mapapansin nyo palagi, sobrang pawis ko pag nagpa-perform kasi binabatak ko kasi talaga eh. Kasi gusto ko, di lang kasi para sa akin yun eh. Para sa group din yun eh. Baga, kung makakita nilang batak yung isa, syempre susundan mo yan eh. Ako lang yun ah. Nyari, kung makita ko si Joe batak, ay, di ko papatalo ah. Babatakin ko rin. Hindi naman siya, kompetensya. Pero alam mo yun, nagbo-boost siya ng na, kunyari, pagod na kayo, dami yung set, hangaba. Siyempre, mapapagod ka. Tapos makikita mo si Joe na lumalaban, laban ka rin. Kasi yun iniisip ko palagi. Kaya nilabanan ko talaga kasi makita rin ng iba na, malaban sila, laban tayo. Ganun. Diba? Ending, gaganda yung performance. Kasi di yung pay-pay na parang kasi wala, lahat na pagod. Diba? Yun. Yun lang. Galing oh. Sony Ericsson. Phone. Yes, pares nga ng energy. But malabo pa tayo sa synchronization. Kwentuhan mo naman kami ng Manila Dreams. Nakwento ko na nga eh. Asa na ako? Nasa alamat na nga ako ang kwento ko. Yun na yun. Yun lang. Tapos nung nagkumita-kita na kami sa alamat, invest. Nag-invest ako talaga sa pinakauna ko. Siyempre magkaiba tayo ng mindset eh. Pinakauna ko talaga dalawa kasi yung una nagtatalo yan palagi sa number 1 eh. Yung kung saan ako mag-stay. Kasi para sa akin, after ng nakapagod na araw, gusto ko yung, alam mo yun, maganda yung pahingahan ko, yung comfy, diba? Ganun yun, kasi parang yan yung magre-recharge sa katawan ko, diba? Tapos yung pangalawa na una rin, yung music. Siyempre sa music, nag-invest din ako dun. Mga equipment, ganun. Hindi naman siya masyado expensive, kasi practical ako eh. Kung ano lang yung, eto, pwede na to. Diba? Pang quality na to. Baga, didiskartehan mo na lang kung paano siya gamitin ng mas taas pa sa inaasahan mong quality niya. Ganun. Did you get it? Hina ng net. Ikaw ba unang lumuwas sa bahay? Yeah, ako unang lumuwas sa bahay. Ay, hindi. Sino ba? Si Tomas ata. Si Tomas. Pangalawa ako.
Di ba? Tama. Ako lang naman yun ah. Tama ako. Baga, kung etong bagay na to, ganito lang yung quality niya, lalagpasan ko yun. Sasagarin ko yung quality niya. Ganun. Eh, nasagad ko naman. Tama naman ako. Sakit ba piercing sa kilay? Sakit naman. Hindi, pero kaya lang. Hindi naman masyadong sakit. Kasi manginginig ka. Sarap may own space nga naman. Oo, yun nga lang, magastos. Own space, magastos yan. Nasabi ko sa'yo. Siyempre, yan din yung unang mga adjustment ko sa Manila. Like yung presyo, kasi yung presyo ng probinsya is iba ng presyo dito. Doon, since nagbebenta ako doon, bebenta mo siya ng mas mura. Kasi bibili ka rin ng mga bagay-bagay doon, mura din. Dito, pwede mo siya benta ng mahal kasi bibili mo rin bagay-bagay dito, sobrang mahal. Ganun yun. So, magkaiba talaga. Yun yung mga adjustment mo nang pumunta ako dito. Ganun pala dito, mahal naman. Diba? Doble yung price pero sa probinsya. Diba? Tama. Yun. Anong unang racket mo pagdating mo sa Manila? Sabi ko nga sa inyo dati, isa lang naman yung reason bakit ako nag-work ng early talaga. At a young age, kasi marami kami sa family member. Tapos ako lang yung anak ng tatay ko doon. So the rest, mga step ko na yan. Diba? So since yung stepdad ko lang bubuhay sa amin, sobrang dami namin. So may anak din siya na nag-aaral, tapos may isa nang nag-aaral na bunso. So, nag-decide siya na parang hindi niya na kaya. Eh, nanay ko naman ng time, wala naman siyang, kaya pang papaaral kahit sa akin. Sabi ko, siyempre, expect ko na yun. Ako para akong salta eh. Diba? Pangit man pakinggan, pero parang ganun yung feel ko eh. So, nag-decide na, tinanggap ko na lang na, okay, kung hindi talaga kaya, di ba, gano'n na lang ako, magtinda na lang ako. Kasi ang ng family namin, business kaysa work. Ganun. Tinda ako. Tapos, yung paninda ko dati, nilalako ko yun. Mga toothbrush, yung mga razor, blade, mga sinulid, ganun. Iba-ibang klase. Wholesale, ganun. Tapos, nilalagay ko siya sa isang karton. Tapos, babalutan mo siya ng tape. Ano yung yellow na tape? Ano yun? Tawag doon. Basta yun yung yellow na tape. Kasi, ang kasi ng negosyong yun, ang target mo, mga tindahan. Operan mo sila. Kasi, operan mo sila sa bawat sulok-sulok yan skinita Hindi ka pwede, walang sakayan yun. Di yung duct tape, yellow nga Scotch tape. So, walang sakayan yun. Puro lakad. Ang sunog yung balat ko nun. Sabi yun. Tapos, yung syempre, may mga kabatch tayo sa, dati, sa barangay natin. Diba, bulakpul ako dati, tas biglang ganun. Nagtatawa na nila ako. Nangyari sa'yo, titinda ng pandesal. Naman po, masama magtinda ng pandesal. Pero, aminin ko, siyempre, nahiya ako nung magtinda. Unang-una. Pero, dahil mahirap lang kami, wala akong choice, di ba? Yun palagi yung mga niwala ako dyan na pag hindi napagtapos yung iba, isa lang yan, walang choice. Kaya nagnegosyo, kung ano nung pinasukan na trabaho, ganun yun. Kasi totoo talaga yun. Kasi pag mahirap, wala ka talagang choice. Diba?
Yun lang. So, tiyatawanan nila ako kasi nakabalot ng scotch tape yung karton na nilalagyan ko ng titinda ko eh. Tapos lalakuin mo, pandesal. Una, tinatago ko pa eh. Yung una, di ko na sila pinapansin kasi parang, ba yan, ba't kayo ganyan? Diba? Yun. Noong time na yun, magkatalo kami ng nanay ko eh. Bakit nyo kasi pag-aral? Di ba? Pero uwi pa rin ng bigas. Pero yung bigas, ang pinakauna kong kalahating kilo lang. Galit yung nanay ko. Hindi niya tanggapin. Parang ayun na, wala. Ewan ko din sa nanay ko nung time na yun, parang lutang siya nun. Ano nangyayari. Siyempre, yun lang yung kaya ko. Ano yun umaga hanggang gabi yun maghapon. Swerte mo na yan pag mainit. Kasi pag ulan yan, wala. Lugi. Wala kang tinda talaga. Wala kang bebenta. Yun. Tapos, ano pa ba ninray ko? Kasama ko pinsan ko, lalaki. Construction kami. Inabuso kami dun. Kasi nag-labor kami. Sila na tagapala. Same lang naman kami, labor. Sila na tagapala, kami na pinagbuhat. Mas matatanda sila sa amin. Diba? Siyempre, wala kami magawa. Sige, pera eh. Tapos naalala ko. Kung dito na yung pinsan ko, naalala ko yun. Ang nakakatawa nun, nagbuhat kami. Isang sako yun. Puno ng lupa, bato, kung ano-ano pa. Kung anong mga kalat-kalat. Tapos, pinakarga sa amin. May tagapala, tapos kami tagakarga. Ang dami nun, isang multicab yun. Puno. Tapos, nung nakarga, na pagod kami. Tapos, sinama kami dun, kaming dalawa. Tapos, alam mo, abang nasa biyahe kami. Kasi wala akong phone nun eh. Kasi, can't afford naman ako, wala akong phone. Kahit Android, afford yan. Wala talagang phone nun. Tapos, abang nasa biyahe na pag-isipan namin, sabihin mo lang, sabi niya, Wang, sabihin mo lang kung tatalo na tayo takas na tayo. Alala ko talaga yun. Natawa na lang ako sa pagod eh. Sabihin ko na daw kung tatakas na kami. Kasi pagod na talaga kami. After nun, pagdating namin dun, didiskarga pa namin yung mga pinaghahakot namin. Tapos, salitan kami. Baga, siya muna magbubuhat, tutulungan ko siya. Tapos pagbalik niya, siya naman tutulog sa akin. Ako naman magbubuhat. Naalala ko sa kanya pagbalik niya. Sobrang putla niya. Sabi ko, bakit na nangyari sa'yo? Sumabit daw yung sako niya sa may bakal na sobrang haba. Tapos ang ginawa niya, binuhat niya pa, tinanggal niya. Kaya putlang-putla siya. Sabi, tawa ako eh. Yung na yun. Kapagod yun. Babatak ka talaga dun eh. Ang dami yun, isipin mo, puno ng, kung alam nyo multicab, puno nun. Maliit lang yun pero puno nun sa likod. Masahod yun. Kasi hindi nga lang katulad ng sahod dito. Labor yun. Tapos ang next ko na trabaho ay nag-resto bar ako. Doon na ako tumagal, nagdadalawang taon na ata doon. Yun. Siya, pwedeng salitan, pwede kang umaga, restaurant siya, gabi, bar siya. Yun. Gagawin mo, lilinis ka ng table, maghuhugas, salitan talaga lahat. At siyempre, probinsya, ang pinaka doon, Sunday. Dami magiinuman dyan. Tapos yan din yung Sunday din yung pinaka nakakapagod na araw. Kasi umaga pa lang, kailangan mo na maglinis. Yung mga bote ng alak, kailangan yung bumili. Ang daming case na marami kami magtutulong-tulong. Pero alam mo yun, kapagod din siya. Wala naman talagang madali sa trabaho, di ba? So, kakakargan nyo lahat yun sa isang truck. O-orderin nyo. Tapos pag may laman na, doon na yung mabigat. So, isahin nyo yung lapag. Tapos, pagdating sa place mismo, lalagay nyo butang. Butang. Lalagay nyo sa storage nun. Yun. Tapos after ng magla-lunch kayo, tapos magpe-prep na kayo.
Yun na, umaga pa lang nun, maglilinis ka na, hugas, dami. Kailangan maayos lahat yan. Tapos after nun, sabihin sa inyo kung saan ka dito, ganyan. Dito ka, sa counter ka ba, or ikaw yung taga-ano ng alak, ewan ko. Yun, dami nun. So, every Sunday, dami nag-aaway. Na sanay na lang din kami. Kasi, alam mo yun, may bouncer nga, may bouncer naman. Kung sino bang taga Davao dito, alam mo yung City Hall ng Davao, gilid nun. Dun ako dati. Every Sunday, dami nagpapatayan dyan. Diba? Kaya nasanay na din kami. Okay. Yun na lang. Ang gagawin namin, pag may namabasag-basag dyan, habang nag-aaway, lilinisin namin para iwas sugat-sugat, diba? Wala kayo magsapakan dyan. Ganun. Alam mo yun, nisgilid mo, isasapakan, tapos maglilinis ka, liligpitin mo yung San Pedro. Yeah, San Pedro. Lilisin mo yung mga bote dyan. Yan. Una, nagulat ako, siyempre. Ganito pala to. Isa nasanay ka na lang. Yun. Tapos, ang pinakalas ko ay naging helper ako ng ano. Ako yung assist sa asawa ng kapatid ko. Mahirap din yun kasi morning pa lang may kotse siya eh. Gusto niya, una ka magising sa kanya. Ganun. So, bago ka magkape, dapat yung aso kasi doon, dapat nalinis mo na yung ano ng aso, mga at ng aso. Tapos yung kotse niya, dapat yung mga gulong, malinis yan bago ka magkape. Tapos check niya, naka-jealousy doon eh. Gaganon niya yung jealousy oh. Dapat wala alikabok yan. Yun. Doon ako, yun yung last ko bago ako mag-Manila. Doon ako pag-ipon. Ibibigyan niya ako ng allowance eh. Yun lang. Ayun pala, yung sa ano naman, sa pag-aaral ko, natigil nga ako, 'di ba? So, nag-ALS ako. ALS ako. Tapos nung una, ayaw maniwala ng tinitake ko habang nagta-work ako sa resto bar. Tapos sinabi ako teacher ko noong time na yun na hindi ko na kaya kasi nakakapagod siya. Kasi doble-doble mo yung gagawin mo. Tapos sabi niya, ang gawin ko na lang, kasi since malapit na rin kasi yung exam nun eh, bibigyan niya daw ang reviewer. Kaya ngayon, basa ko ito sa'yo, wait lang ganito yan. Tapos sabi niya, bibigyan niya ang reviewer, at huwag na muna ako pumasok. Kasi sayang daw yung potential eh. Siyempre, fresh pa sa akin lahat ng mga lesson eh. So, pumayag naman ako, nag-review ako habang nag-work. At ganito ginagawa ko Pag may work ako, break ako, tapos nagre-review ako. Una, tiyatawanan ng mga kasama ko dun sa trabaho. Kami nun bang house. Siksikan matulog, ang init. Ganun. So, una, tiyatawanan lang ako hanggang sa na-inspire sila. Gusto na rin gawin. Tapos after nun, ng ilang weeks ata, kaka-review, work, review. Exam day, pumunta ako. Dami, 100 na questions. Tapos natapos ko siya. Tapos ang tagal nun. In-announce ng ilang months pa. Tapos in-announce ng advisor namin nun na sino yung pumasa. Kinabahan ako, syempre. Tapos nakita ko yung pangalan ko. Walang pang results sa online. Kasi naglolo ko yung website ng DepEd noong time na yun. Kasi sobrang dami nang i-upload nilang files eh. So, hindi ko mapakita sa nanay ko na proof na pumasa ako. Ayaw niya maniwala Sabi ko pumasa nga ako. Ayaw niya maniwala, galit pa siya. Kasi tatalo nga kami ng time na yun. So, tapos, after nun,
tagal pa lumabas yung ano, yung tawag nito, yung result. I mean, hindi talaga siya lumabas. Alam ko hindi siya lumabas yung sa online. Tapos, pinapunta na lang kami sa mismong DepEd. Kunin yung certificate. Tapos, nung time na yun, ako ay eligible pa for college. Kasi wala pang K-12 na that time. So, pwede ako mag-college. College ako. Di ba? So, nakuha ko lahat. Certificate, tapos yung isa pang certificate, tapos yung ano. Tapos, pinakita ko sa nanay ko. Ayaw na tignan. Hindi ayaw na maniwala. So, pinakita, kinuha ng tatay ni Renz, stepdad ko. Legit nga, sabi niya, may seal Tapos, hanggang sa, nung maglipat, tumagal lang mga panahon, ay nawala yung documents ay doon ako galit na galit. Like, kasi, siyempre, para sa ating mga mahihirap, ang solusyon lang naman ay edukasyon, di ba? Para umahon sa buhay. Yung time na yun sa akin. So, siyempre, nalungkot ako na wala yung files ko. Isang ano yun clear book yun Tapos, nandun yung certificate ko sa DNR. Dami. Yung marathon. Dami kasi dun Nawala talaga siya. Tapos, nung nag-Manila na, nasalamat na, wala na. Di ko na siya nasikaso kasi feeling ko, wala na talaga yun Isang copy lang kasi talaga daw yun. So, hanggang sa, I have a friend na tinulungan ako para mahanap yun ulit. At nakuha nga. Siyempre, nung una, hindi ako makapaniwala. Kasi, di ba? Yun lang. So, nakuha ko na siya. Wala akong reaction. Kasi, hindi ko alam. Totoo ba daw ganun? Nandyan na yun. Ano na sa akin? So, makita. Kaya ngayon, tinatago ko talaga siya kasi ayaw ko na siyang mawala. Diba? Yun nga, totoo naman kasi para sa atin mga mahihirap. Yun lang yung solusyon, diba? Edukasyon. Para umahon sa buhay. Yun. Bala ko pa nga mag-psych nun entrance exam pa ako sa pero ang mahal. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya 1,000 dati. 500 Diba? Bibigyan ka ng libo-libo. Ganito. Ay. Diba? Yun lang. Yung makita. Teka lang. Papakita ko sa inyo. Madami kasi ito Pati Form 137 nakuha. Hindi ako makapaniwala Pasensyaan nyo na yung rating based on COR ay 81.23. Ay, di na yan. Sipin mo yon. Ito yon, yung time na yon. Makikita nyo kasi yung address Ganito na lang. Makita ko sa inyo, teka. Ay, hindi mapindot. Yan. Testing date. March 11, 2018. Yan. It's complete. Yan. Yan yung pinag-testingan ko. Malayo siya masyado. South Bay. Yun lang. So, nandito siya lahat.
Ano ba? Wala na eh. Meron akong copy dito. Ano ba to? Ang pinakamalaki ko ay na percentage ay development of self and sense of community. Yun. Dun ako, line of 9. Yun lamang. Ano ba to? Yun lang ang aking kwento. Sana ay meron kayo napulot at huwag kayo mawala ng pag-asa. Yan ang aking kwentong Manila. 'Di ba? Ang dami kong pinagdaanan bago ako mag-Manila. Talaga. Sobrang dami. Sabi nung rider, yung rider, wala na, umalis na kanina pa. Pinaiwan ko sa baba. Kaya kung kayo ay may kakayahan kayo na mag-aral, syempre mag-aral kayo, di ba? Kasi isipin mo palagi na yung mga kakayahan nyo na yan ay pinapangarap din ng ibang tao yan. Di ba? Katulad, yun niya kayo. Nag-aaral kayo, huwag kayo tamarin. Oo, nakakatamad minsan. Hindi natin, tao lang tayo. Huwag tamarin. Kasi isipin yung iba nga, hindi nga nakapag-aral eh. Gustong-gusto nila yan, yung position nyo. Kasi kung ako din, as artist, diba, pwedeng ano. Kasi marami ding may gusto sa position namin. Yun lang yun. Baga, salitan lang. Yun palagi kong iniisip. Diba? Anong motivation mo sa mga tinatamad? Okay nga lang tamarin. Pahinga lang. Ako kahit ako naman, ako ngayon na whole do. Di pala siya whole day kasi late na ako nagising 10. So, nung oras na yon nag-work ako hanggang hapon. Gabi. So, yun lang. Online schooling ako? Hindi. Kasi tad kasi gusto mag-aral pero tad kasi ako ng ano ngayon eh. So, medyo mahirap siya sa akin. Pero kayo, kung kaya nyo naman, why not coconut? Basta yun lang yung tatandaan nyo palagi. Maraming nangangarap sa katayuan or estado nyo sa buhay ngayon. Kaya i-treasure nyo yan. Kung kaya kayo nyo pag-aralin ng magulang nyo, magpasalamat kayo. Diba? Ako, nagpapasalamat ako sa mga experiences ko. Kasi yun yung nagturo sa akin kung paano i-develop yung kung anong meron ako ngayon. Yun. Tsaka ako kasi hindi ako magastos talaga eh. Well, hindi naman siya, bumibili ako pero alam mo yun, always iniisip ko comfort, kung ano yung comfort para sa akin. Di ba? Bibili ako pambahay, ganun. Nyari, ilaw-ilaw, ganun, warm. Kasi bibigyan siya sa akin ng kaligayahan. Di naman yung mga motor-motor. Hindi ko iisipin yan. Soon, bibili naman ako pero hindi ngayon. Hindi ko siya need. Practical lang. Kasi dati nga, hirap na hirap hawakan ng 500 pesos eh. Diba? Kung pag-usapang comfort, okay lang yun. Diba?
pero may control. Yun. Baga, nagki-crave ka. Ako, kakain talaga ako, bibiling ko yung gusto ko. Pero yung tipong control, alam mong hindi mababawasan kung ano naman yung babayaran mo. Hindi. Diba? Gets nyo ba? Ganun. Kasi, para sa akin, dati, isipin ko, dati hindi ko naman ito nakakain. Diba? Kung, kunyari, kung pupuntahan mo, hindi ko man ito napupuntahan, o hindi ko man ito nagagawa. So, gagawin ko. Kaya minsan, maraming naiinis sa akin na parang, hindi mo na umano eh. Kala nyo lang. Yun. Sadyang, ginagawa ko lang yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati. With control Yun. Reward yourself. Yan, pwede yan. Yan yun. Kasi kung napagod ka, pwede yan. Yun ang aking kwentong Manila. Manila Dreams. Malayo pa kami, pero alam niyo yun. Nandun na kami sa path na yun eh. Diba? Kailangan na lang palawakin at mahalin. Pinaiwan nyo naman, ba't kinuno sa order? Nandun na nga sa baba. Yun lang. Sana naway kayo ay merong hope you guys learn a lot from me, and I would like to thank everyone watching this live right now. So you guys know, I love you so much, and hope you're doing fine and well, and take care always, because I'm hungry and I want to eat some food. That's it. Dream course ko, Psych, BS Psych. Yan lang. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ay, ako'y kakain na. Kasi ang aking lalamunan, hindi pa lalamunan. Ang aking sikmura ay kumukulo. Naway, kayo ay marami napulot sa aking aral. Ito ay base lamang sa aking mga karanasan sa buhay. Kayo ay meron din karanasan at doon nyo pulutin ang inyong aral. Ito lamang ay ano bang tawag? Ano yung Tagalog ng guide? Basta yan, guide lang yan. Yan na. Gutom na ako eh. Kain mo na ako. Yan na. Bye.